beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, balikan natin ang nakaraan. Saan ba nag-umpisa ang lahat ng ito? Ito na ang simula, mga kababayan. Pasok! Matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagdag na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report niya. Grabe na talaga si Martin, ano? Kung totoo naman na magnanakaw ka, aminin mo na lang, hayop ka. Idadamay mo pa talaga yung mag-ama. Alam nyo, mga kababayan, sabi nga nila, iba-iba tayo ng opinyon. Pero mga kababayan, yung opinyon ng iba, mahalaga rin yan. Bakit? Lalo na yung mga nasa media. Tignan nyo mga kababayan ng balita. Ano ang balita? Pati si Sandro Marcos. Ay gusto na nila na malaglag. Ilalaglag na rin ni Martin. Tuloy, ito. Attorney Karen Jimeno. Are you not around my job? Posibleng Ito. Grabe to magnakaw. Mga kababayan, may naniniwala. Syempre, maraming naniniwala riyan. Maraming naniniwala dyan. Dali. May nag-message. Wait lang, ha? May nag-message. Baka mamaya sabihin nyo eh. Dali, ha? Baka mamaya pinipigilan na ako. Wait lang. Okay po. Okay po. May meeting ako bukas. Sabi, pumunta ka rito ng morning. Magkakape tayo. Dali lang ha, mga kababayan ko ha. Ano sabi? Nakita nyo? So, may kakape ako sa kaharian. Nag-message, kino-confirm mga kababayan. 3 p.m. pala. Kala ko 3 a.m. Addictus. Ba't alam mo? May meeting nga ako sa malayong kaharian. Alam nyo na ha, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ako titigil naman eh. Kung sakali na sabihin na tigilan mo yan kasi mali eh, di ba? Ako yung tao na kapag ka tama eh, di ba? Maliban na lang kapag kami magsabi talaga. Di ba? Tama ba, Alicia Doran? Kapag ako sinabihan na mali yung ginagawa mo, titigil ako. Di ba? Hindi ako sinasabihan ni Addictus Rex. Kung sinabihan ako Boss Mike, mali ang ginagawa mo, tigil mo yan. Pero yung wala naman kayong alam sa mga nangyayari talaga, huwag na kayong umepal. Makinig na lang kayo. Diba? Ganun yun. Pag-aralan nyo. Kasi wala naman akong intensyon para kayo'y iligaw. Walang ganun. Hindi ko kayo ililigaw. Nasasaktan lang kayo kasi in denial kayo. Hindi nyo matanggap na itong magpinsan na ito, at ito ay gumagawa na ng masama. Di ba? Tama, mali. Bakit? Simple lang yan eh. Nakalive ako Boss Mike. Baka pwede, tigil mo na yun kasi nagagalit na yung mga Martinico. Hindi. Walang ganun. Dapat maliwanagan yung mga Martinico. Diba?
dapat maliwanagan kayo. Hindi naman pagkawatak-watak yung gusto namin eh. Ang gusto namin, maitama yung mali. Mali ba yun? Yung itatama mo yung mali na nangyayari? Mali ba yun? Kasalanan ba yun? Dahil nasasagasaan yung sinasabi yung kakampi ng Pangulo, kaalyado ng Pangulo. Ganon? Hindi ho. Paano nyo nasiguradong kaalyado yan? Kung hindi naman nakakatulong, nakakapagpabigat nga. Di ba Michelle Reyes, Maring Joji, nakakalungkot lang kasi marami talagang ligaw. Ngayon, kung titigilan natin to, di ba? Oh. Di ba? Oh, sabi rito, hindi ko na kapartido kapag nagpapahirap sa mga... Yan lang! Buti na lang nandito ka eh. Addictus Rex no? Alam mo bang hirap na kung magpaliwanag sa mga Martinico na to. Putang ina. Tao pa mo ha! Oh, sa mga hindi nakakaalam, kanang kamay ni Attorney Claire yan. Kung meron kayong kailangan kay Attorney Claire, itawag nyo lang dyan kay Addictus Rex. Oh, ayan oh. Hindi ko na, ang ganda ng sinabi mo na to, pinaalala mo. Hindi ko na kapartido kapag nagpapahirap sa mga kababayan natin. Oh, meron pang sinabi. Hindi ko na kapartido kung ikaw ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Ganun yun. O, di ba? Paano magiging kapartido kung pinapahirapan nito ang taong bayan? Paano pa magiging kapartido ng Pangulo kung ninanakawan niya ang taong bayan? Sabi ko sa inyo di sana, sabi ni Addictus, Boss Mark, tama na yan. Wag mo nang ipilit wag mo nang ipilit. Pero kung yung mga nagsasabi, wala naman kayong alam sa nangyayari. Oo. Sa pinakailalim netong itong kaguluhan na ito. Abay, oo, sabi sa Pangasinan, tunda. Tunda ka at apis ka ni. Di ba, no? Oh. Sa Ilocano, ay, agtal na ka, tungang. Di ba, no? Ha? Oh, wait. Okay na ba? Olive Makapagal, okay na ba? Oh, paki-check ang audio. Di ba, no? Sa Ilocano, ang sabi sa atin, no awan ammom, agtal na ka, tungang ka. Maawatan nyo? No awan ammom, agtal na ka, tungang ka. Oh, di ba? Oh, ayan mga kababayan ha. Sige, pakinggan natin dito nagsimula ito eh. Kamay ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed. Alam nyo na ito mga ito. Di ba no? Static ba? Olive Makapagal? Di pa rin okay yung audio muna. Audio muna mga kababayan, paki-check. Okay ba? O hindi pa rin? Yan. Okay na? Okay na ba? Wait. May ugong daw eh. Ulit, baka late. Antay muna tayo. Okay na ba? O kung okay na, press 1. Kung okay na, press 1. Press 1 kapag okay na. Sabi ni Jing Martin, hindi ugong, ungol. Yan, maugong, ano ba? Ayoko nang may ugong. Oo. Okay na ba? Wala nang ugong? Okay lang? Maliwanag? Dito yan, nag-umpisa.
Itong kaguluhan na to. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal? Posibleng makalagkan na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Kita nyo mga kababayan. Sino ba nagkaroon ng kaguluhan ngayon? Di ba? Sino ba nag-umpisa? Sino nag-umpisa? Di ba si Martin? Di ba? Yan. Yung mga banat niya kasi, mga kababayan. Di ba? Ito pa, mga kababayan, Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ano nangyari? Aba, Ha? Totoo ba yan? breaking news ito. Kita nyo? Pinagpipiestahan na ho ng mga mainstream media. Pinagpipiestahan na ho. Hindi pa kayo nakakahalata. Palalabasin nyo pa na yung mga tao na katulad namin na nagtatanggol kay Pangulo ay siyang DDS. Di ba mga kababayan ko? Hindi na ho sa amin nagagaling ito eh. Puna na ho ng marami sa social media world at sa mainstream media. Di ba? Di ba? Tuloy. Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ano nangyari? Aba, Ha? Totoo ba yan? breaking news ito. Matagal na raw pong hindi nag-uusap. Ayun pa, akala ko pa naman Matapos daw po na ituro ni Speaker Martin ang executive branch sa issue ng korupsyon at anomalya sa national budget. Inakanang ko po, ano Hindi ito? nag-uusap? Hindi nag-uusap. Pero nagparatang. Ba? Eden Santos, pakinggan natin. Ano ba nangyari dyan, Den? Tila tuluyan ng nilaglag ng Administrasyong Marcos si dating House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo mga kababayan ko, marami ho ang pagkakaunawa sa banat netong si Martin Romualdez na idol nyo, ay talagang binabanatan si Pangulo. Tapos gusto nyo, okay lang kayo. Anong kabubuhan yan? Di ba? Alam na ho ng maraming tao. Bakit hindi niya na ho maitatago? Hindi na maitatago ni Martin Romualdez yung mga kagaguhang ginawa niya sa Pilipinas. Hindi na rin ho kaila sa Pangulo. Kung hindi na kaila sa Pangulo, mas lalo na sa atin. Dapat tayo yung nauuna. Di ba? Kita nyo? Ang ganda-ganda na sinabi. Hindi nag-uusap. Pero nagparatang. Eden Santos, pakinggan natin. Ano ba nangyari dyan, Den? Tila tuluyan ng nilaglag ng Administrasyong Marcos si dating House Speaker Martin Romualdez. Dapat talaga ilaglag na yan bakit ayaw nyo bang ilaglag ni Pangulo? Bagahe? Bubuhatin ni Pangulo? Hirap na nga ang Pangulo? Diba? Hirap na nga ang Pangulo Gusto nyo buhatin pa Sa bagay, Mr. President, pumayat na ito. Medyo gumaanggang na yung pinsan mo. Dati dambuhala Ngayon, biglang pumayat. Siguro yung problema, hindi niya na lubos sa maisip kung paano pa susolusyonan. Kinadyot din ng kamalasan. Bakit? Mga kababayan, kita nyo naman. Hindi makalis ng bansa dahil may hold departure order na kanilang gusto pumunta ng Singapore. Magpapa-check up daw to. Hindi pumayag si Boyeng Rimulya. Ayaw ni Boyeng, hindi ka pwedeng umalis, gago ka pala parang ganun, Si Boyeng, talagang siya nga, sa St. Luke's lang nagpagaling. Di ba, nagka-cancer siya. Pero nagamot sa St. Luke's. Tapos ikaw, papa-check up ka sa Singapore pa. Tama nga naman. Isipin nyo
Mga nakaraan, di ba, nung mga nakaraan taon, o hindi tayo nagkakamali, early 2025, late 2024, mga kababayan ko, si Boying Remulla naratay. Di ba? Naratay sa sakit na cancer. Pero kita nyo, gumaling, cancer survivor. Pero pumunta ba ng ibang bansa? Hindi. Saan lang? Nandyan lang sa St. Luke's. Si Pangulong Bongbong nagkasakit sa bituka. Anong ginawa? Diyan lang, Alaysa. Saan? Sa St. Luke's lang din. Bakit ito? Hindi ba kayo nagtataka, mga Martinico, yung idol nyo? Kailangan sa Singapore pa? Siyempre, sabi ng Pangulo, wag na si Pangulo. Sabi ni sino to? Ni Boying Remulla, alam ko na yung style mo. Tatakas ka na. Kaya hindi pinayagan. Sabi ni Boying, alam ko na yan. Brad, wag mo kong stylean. Umi-style ka pa eh. Tatakas ka! Pinayagan ng Kongreso. Pinirmahan ni Speaker D na yung kanyang travel authority na hayaan na pa-check up sa Singapore. Dali-dali si Ombudsman. Pumunta ng Sandigan Bayan. Humingi ng saklolo sa Sandigan Bayan. Ngayon, ano sabi ng Sandigan Bayan? Nakakitaan namin ng probable cause sa kasong plunder o indirect bribery at money laundering. Kita nyo? Hindi lang yun kasi meron pa hong anim na kaso ang isasampa kay Martin Romualdez. Ngayon, nagalit. Mga kababayan, inatasan ng AMLA. Galit parang napikon si Boying. Walang iya ka. Tatakasan mo pa talaga ako Anong ginawa? Inatasan ng AMLAC na i-freeze ang lahat ng ari-arian ni Martin Romualdez. Kita nyo? Ipinreeze. Ano yan? Inaapi ba ng Pangulong Bongbong? Ganon? Yung ba yung ibig nyo sabihin? Inaapi ni Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Ganon ba? Kasi walang ebidensya. Tapos, ayaw payagan na lumabas ng bansa at ipinreeze pa yung mga ari-arian. Kaya, inaapi? Ganon? Tapos sasabihin ninyo, bakit si Boying Si Boying. Di ba? Hindi ganon. Si Boying, sumusunod lang yun. Sino ba nag-appoint sa DOJ? Kaya Boying Remulla, di ba si Pangulo? Sino ngayon? Kayo ba naniniwala na si Boying Remulla dahil lang nag-apply, tinanggap siya bilang mga Martinico? Topic nyo yan nun kailangan si Boying. Si Boying, kanyo, mga vlogger ni Martin. Kayo nagsabi nito. Si Boying ang karapat-dapat talaga. Kaya umiepal yan si Panutya at saka si Baba. Di ba? Sabi nyo, galit na galit kayo kay Baba at saka kay Panutya kasi hinaharang nila. Harang na harang nyo yun di ba? Harang na harang ninyo. Yung mga sinasabi ni Baba at saka ni Panutya. Alam nyo na malaki ang bagay na ginawa ni Pangulo para ma-appoint si Boying Remulla. Ngayon, sa palagay nyo, hindi nag-uusap si Boying tsaka si Pangulo? Sige nga sa palagay nyo. Hindi nag-uusap yung Boying. Alam mo na gagawin mo dyan Ano yun? Pagkatapos siya i-appoint, hindi na nag-uusap? Tignan nyo naman makaasta si Boying. Siga! Kung dati, eto ang siga, ngayon wala na. Si Boying na ngayon ang siga.
Oh, naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba yon? Ha? Oh, need na ba bagong mic? Baka naman gusto nyo akong padala, no? Bagong mic ko. Ano, naalala nyo ba? Di ba dati eto siga? Oh, laging ganyan yun. Laging buntot ng buntot kay, kay Pangulong Bongbong. Eh ngayon, ano nangyari? Ay, nako, ewan ko ba mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike Cervera